Hello mga kababayan at katokis. Ito po no, ang inyong katokis, Simply Tokis Vlog. So ito po tayo ngayon, nasa Chula Vista tayo. Kung may naririnig naman kayong mga hiyawan ng mga bata dito, kasi year round po ang mga eskwela dito, depende po sa siguro sa lugar no. Kasi po tong si Adam James dun sa amin nakabakasyon sila. Hindi ko po pwedeng pakita yung mga bata for their privacy no, pasensya na. So panandalian lang mga kababayan no. Shout out po sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like and share no, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsi-share ng blessings tulad ni Ate Beth M kanina no, sa ating live stream, nag-share siya ng blessing para po yun sa ating bunsong anak na si Adam James. At ganoon din po sa lahat ng nakasama natin sa ating mga video premiere live comment section at sa live stream comment section. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. At kanina nga ang ganda ng talakayan natin no, maski na pahapyaw lang tungkol po doon, ano ba yung topic kanina, yung huling-huling kay Sara Tamilmil no? Yung nag-iiyak po siya, umiiyak siya. Kasi bakit? Nag-iiyak siya kasi feeling niya inagrabyado siya. Feeling niya naisahan siya, nalamangan siya ni PNP Chief Marbil. No? Kasi nga doon nga po sa sabi niya, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw diyan, Marbil, feeling mo ikaw ang sikat, mas sikat ka pa ba sa akin? Hindi pwede. Hindi pwedeng ikaw Chief Marbil ang lamang sa akin. Ako ang reyna dito, ako ang dapat na magaling, no? BP ako, tatalunin ko na nga si PBBM, nag-aantay lang kami ng panahon. No, baka hindi naabuti ng 4th year ng termino si PBBM. Ako na ang presidente, kaya ikaw Marbil, better behave ka ha. Kung ayaw mong matanggal sa pwesto, yun po yun. Biruin mo, nag-iiyak siya dahil siyempre, ini-interview si PNP Chief Marbil ng mga media. Mahusay namang sumagot. Tinanong siguro siya, bakit nyo po pinull out o nirecall yung 75 na kapulisan? O may dahilan naman si Chief Marbil. Sinabi niya po yun, nandun po yun sa Manila Bulletin. Kung gusto nyong mabasa yung article, i-type nyo lang, why Marbil recall? Yun ganon, 75 policemen. Makikita nyo, lalabas yun, nandoon po, nagbigay po siya ng 3 kadahilanan. Maliwanag, di po ba? Pero itong si Tamilmil, mukhang feeling niya, si feel offended, no? Dahil mas mahusay sumagot si Chief Marbil, na explain niya mabuti, maintindihan mo yung konteksto ng pagpapaliwanag, hindi tulad niya. Kasi isang official statement lang, no? Nung sinabi naman pala, nilinaw ulit, hindi naman po lahat pinull out yung 75, kasi sinabi nila 75 daw, di ba? Doon sa official statement nilang una, 75 na police ni-relief, sabi pa nga nila pero recall. Iba po yung relief sa recall. Pag relief, tinanggal yung recall, kinuha, pabalik. Iba po yun. Di ba mga kababayan? So inexplain naman ni Marbil, hindi naman po lahat kinuha, yung kinuha pabalik. May iniwan pa po sa kanya. Doon siya nagngingit-ngit. Kasi nga, nilinaw mabuti ni Chief Marbil na hindi lahat nung 75 kinontra ni Chief i-analyze nyo. Sinabi sa official statement niya, nirelief lahat yung 75. Pero, dun sa statement ni Chief Marbil, yung ibang balita, nilinaw na hindi naman pala lahat kinuha. May iniwan pa sa kanya. Sabi nga ni Chief Marbil, meron kang 4 na rank officers dyan at ilang non-commission officers ng police. 31 nga yata o 45 no? Basta may naiwan. So ibig sabihin, sino nagsisinungaling? Pangalawa, sinabi na wala daw usapan, walang silang pinag-usapan, pero sinabi naman doon sa balita nga nung Manila Bulletin na sila ay nakipag-ugnayan doon sa Chief Security Officer ni Tamilmil. So, malamang hindi niya alam. Kasi bakit? Tumakas Tumakas siya papuntang Germany.
Ang problema, nasa kanyang opisina. Hindi siya marunong makipag-communicate sa kanyang mga tauhan. Di ba? Meron silang miscommunication, tapos sisisihin mo ang PNP chief. Foul po yun. Diyan yung makikita kung paano katanga, ka-entitled, no? Lahat na lang ng gustuhin niya masusunod. 'Di ba? Tapos sasabihin niya, uulitin daw niya, hindi ako nag-aalburuto. Basahin niyo yung first page, no? Uulitin ko, hindi ko kailangan ng security detail. Makakapagtrabaho ako maski na walang security. Tanga ka. Bakit nung bago ka in-inaugurate na BP, ha? Nung July 25, tama ba? O June 25, 2002 o 22. Mali-mali na yung numero ko, Alora. Ulitin natin. June 25, 2022. Nang hingi ka ng creation ng Vice Presidential Security Group, di ba sinungaling lang? Sabi niya makakapagtrabaho daw siya nang walang security escort o whatever. Bakit ka nagpa-create ng BPSPG? Di ba? Ano ang layunin ng BPSPG? Di ba? Di sana ngayon. Ha? Panindigan mo. Panindigan niya mga kababayan, panindigan niya. Ha? Panindigan niya na hindi niya kailangan ng security dahil makakapagtrabaho naman daw siya ng maayos. Panindigan mo, bitch. Panindigan mo. Ibalik mo, pabuwag mo yung BPSPG. Ikaw lang nag-create niyan. Yung mga previous vice president, wala sila yung pinagawa niyan dahil wala silang ambisyon. Ha? Na patumbahin ang Pangulo ng Pilipinas. Ikaw halata ka. Simula pa lang, doon pa lang mga kababayan, makikita nyo na yung sinister attack niya, yung sinister plan niya. Doon pa lang. Biruin nyo, 433 for just one family. Sino lang yon? Di sila lang, pamilya niya, yung anak niya sa asawa niya, 433. Biruin nyo, tapos nagngangaw-ngaw siya. Ilan lang yung kinuha ng pulis sa kanya? 31. Kasi may 45 pa. Basahin nyo yung letter niya sa huling-huli. May post-script pa siya, yung PS. Sabi niya, meron pang darating na letter sa'yo sa pagbabalik ng 45. Ayun lang, ginangaw-ngaw mo. Hindi mo pa nirespeto si Marbil. Bakit pinagsalitaan ka ba ng masama ni Marbil? Sige, doon sa mga interview ni Marbil, meron bang sinabing masama sa'yo? Ha? Ikaw ang nag-isip ng masama. You are insinuating na mayroon siyang bad faith sa'yo. Bakit masama bang sagutin ni Marbil yung mga tanong at linawin? Patotohanan tapos sinasabi mong sinungaling si Marbil? Sino sinungaling? Sinong paniniwalaan namin? Hindi mo nga ma-explain ng mabuti ang sarili mo eh. Sinungaling ba yun na sabi niya nakipag-coordinate sila? Tapos verbal, tapos sinundan ng letter, masama ba yun? Ibig sabihin yung letter na pinadala sa inyo is to really i-verify na ito ay documented, hindi lang verbal. Ikaw nga wala eh, pati verbal wala eh. Tanga ka eh, bubita ka. Sipin yung mga kababayan, sige. Kaya naman pala magtrabaho ng walang security. Bakit? Tanggalin na. Ibalik na yung mga AFP personnel sa kanilang mga designated mga departments diyan sa AFP. 'Di ba? Sinasabi niya. Sige nga, kayo nga. Ito pa, mga kababayan, sa kawalang hiyaan niya. Sabi niya, batas ka lang. Batas ka lang. Can I diba? walk there? So, ibig sabihin, nilalang lang niya lang ang batas. Wala siyang respeto sa batas. Hindi niya nirirespeto ang kapulisan kasi ang nilait niya ay ang PNP chief. No? Hindi ka Diyos. Bakit sinabi ba ni Marbil na Diyos siya? Ikaw, kapalagay mo, ano ka? Hayop. Hayop ka. Oo, hayop. Asal hayop. 'Di ba? Pinoprotektahan niyo pa si Kiboloy na isang animal, hayop. Sige. 'Di ba? Kung matapang ka naman pala eh. Ha? May aso, his dog is loose. Matapang ka. Ibalik mo na yung security details mo. Kunin mo na. Ha? Si DND chief, i-recall mo na. Ang yabang eh, sabi niya, ulitin ko. Wala akong problema. Wala ka palang problema sa pagre-recall ng mga ibang pulis eh. Bakit ka nagdadakdak?
Bakit ka nasasaktan sa sinabi ni Chief Marbil? Ano problema mo? Di ba? May problema ka. May problema pala kayo. Bakit hindi inayos ng security officer mo nung nakipag-meeting kila Marbil? Di ba? Ang masama kasi mga kababayan, malamang nung nakipag-meeting yung mga kapulisan, sila Marbil, ay hindi siya humarap. Bakit? Nasaan ba siya? Nandoon, no? Sa Shake It Up, Shake It Up. Tapos nakipag-meeting sa Maisog. Di ba? Tatanga-tanga. Biruin mo yon, nilayasan mo eh. Di ba? O, tanggalan nyo na. Wala na yan. O, ang gusto nga nung mga kakampi niya, tulad ni Bato, si Bato nananawagan sa mga retired daw, ng mga, ano ba yan, opisyal ng mga retired na pulis o mga sundalo. Volunteer daw, pro bono. Ha? O, pro bono, ibang balikatan lang daw, walang bayad. Mag-volunteer, maging security bodyguard ni Sara. Malamang meron dyan. Yung mga, syempre, kakapit, alam nila, malakas ang Duterte daw sa 2025 at 2028. Kakapitan nila yan. Magpapalakas ng ano yan, chip. Mga higop. Adam! Morning. Mga sisip-sip higop ang mga yan. Meron na nga nagbo-volunteer eh. Ha? Diba? Katarantaduhan. Tingnan nyo ha. Si Bato, naturingang senador. Nasaan ang loyalty? Imbis na sa konstitusyon, sa sambayan ng Pilipino, nasa iisang pamilya. This is really a confirmation that this freaking idiot na senador ay hindi para sa bayan. Para sa pamilyang Duterte lang siya. Iniluklok siya dyan ng Duterte. Biruin nyo ha, sabi niya hindi siya atin ng SONA, masakit tuhod niya. Pero nasa speaking engagement. Kita niyo yung mga Facebook post niya? Nagkukomento ako doon. Okay na po ba ang tuhod ninyo? Sabi ko. O ngayon, yung statement niya. Ha? Imbis na tumahimik na lang siya, pero hindi. Makikita niyo ang pagkampi, ang malaking utang na loob niya sa Duterte. Hindi para sa Pilipino, hindi para sa bansang Pilipinas. Mamaya, para sa isang pamilya lang. Duterte lang at kay Kibuloy. Yan po sila. Ngayon, iboboto nyo? No! Ipunta yan sa sewer. No to Bato de la Rosa. Wag nyo nang iboto yan. Walang loyalty yan. Ang loyalty niya ay sa mga Duterte. Tandaan nyo yan. Meron pang isa. Ha? Madalin lang natin to. Yung kakampi nila. Yung bagong presidente ng PDP. No? Si Robin Padilla, your number 1 senator, si Mr. Wonderful Tonight. Meron din siyang post. Nananawagan din siya sa mga dating rebelde naman daw. Akala ko ba ayaw nyo sa mga rebelde? Yun daw pong nabigyan na ng mga may certificate of amnesty. No? Ayun. Ayun sila. Nananawagan. Just wait. Nananawagan na mag-volunteer daw para maging security guard ni Tamil Mil. Nakita nyo? Sabi ko sa inyo, hindi sila para sa bayan. Para sa mga Duterte lang sila. Kung ako kay Chief Marbil, ha? Balik tayo kay Tamil Mil. Kung ako kay Chief Marbil, sagutin nyo yan. Palagan nyo ang Duterte. No? Pakita nyo, hindi nila monopolyo ang ganyang pananalita. Pakita nyo, hindi kayo patitinag. Hindi sila ang hari-hari sa bansa. No? Palagan ninyo, sagutin ninyo para may kalalagyan din si Tamil Mil at yung iba pa nilang minions. 'Di ba? Oh. Sige nga. Chief Marbil, sagutin mo. Pakita mo. Nasa tama ka kasi pag hindi ka sumagot diyan, iisipin ng sambayan ng Pilipino na ikaw ay binira ni Tamil Mil at niilagay ka sa pwesto. Palagan mo. Magbigay ka ng statement. Sige. Lagay ka ng statement. Magbigay ka. Palagan nyo yan. No? Hindi pwedeng sila na lang ang palaging nagaganyan. Palagan mo. Bigay ka rin ng statement. Linawin mo. Sabihin mo, oo, batas ako. Hindi ko naman sinabing Diyos ako. Bakit ikaw? Diyos ka ba? Oh, sino ka? BP ka lang. Hindi ka presidente. Huwag kang magpiling presidente. Oh, kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.